Ang ating pumensahe po ngayon ay para aplikasyon dito sa unang Samuel, ikawalong kabanata. Dito po kung babasahin natin, ang bansang Israel ay humihingi ng isang hari, tao, sa Diyos. Ito basahin po natin sa verse 5. At kailang sinabi sa kanya, ikaw ay matanda na, at ang iyong mga anak ay hindi sumusunod sa iyong mga daan. Umiran ka ngayon para sa amin ng isang hari upang mamahala sa amin gaya ng lahat ng mga bansa. So itong bansang Israel sa panahon pong ito, hindi sila kontento doon sa kaisahan na binigay ng Diyos. Na ang Diyos ang magiging hari sa kanila. Gusto nilang magkaroon ng hari katulad ng mga bansa kanya. Kaya binigyan pa ng babala ng Diyos kung paano ang bansang Israel magkakaroon ng hari o ano magiging kabayaran sa kanila nung hari na yon. Ang sabi nila, gusto pa rin nila magkaroon ng hari kanya. Dito sa verse 19. Ngunit tumangking makinig ang bayan sa tinig ni Samuel at kailang sinabi, hindi, kundi magkakaroon kami ng hari upang kami naman ay maging gaya ng lahat ng mga bansa at upang mamahala sa amin ng aming hari at umabas sa unahan namin at lumaban sa aming mga tikman. So gusto po ng bansang Israel, maging katulad sila ng mga bansa kanya. Pero gusto ng Diyos, ang bansang Israel maging iba sa lahat ng mga bansa. So ibig sabihin, hindi na sila nasisiyahan doon sa kaisahan na Diyos, na sila magiging ibang sa lahat ng mga bansa. Gusto sila maging katulad ng lahat ng mga bansa. So sa ating pong pag-aaral sa hapong ito, titignan po natin sa modernong panahon. Ganon din ang kaisipan na magkapatid. Hindi sila nasisiyahan sa kaisahan na ipinakikita ng Diyos. Gusto nila may katulad ng mga bansa, katulad po sa panahon ng bansang Israel, yung mga iglesia ngayon. Ang iglesia po ng ating Panginoon ay naiba. Yung tinatawag Church of Christ, ito yung spiritual na bansa ng Diyos. Sa Old Testament, meron siyang physical na bansa. Yung na bansang Israel. Sa New Testament, wala na po yung bansang yun. Ang pumalit ay ang spiritual na bayan ng Diyos. So, walang iba kundi kanyang iglesia. Doon sa unang Pedro chapter 2, but you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, His own special people. Doon po sa King James, His own peculiar people. Pag sinayang peculiar, sila ay naiba. That you may proclaim the praises of Him who called you out of darkness into His marvelous light. So yung mga bagay na sinabi rito ni Pedro tungkol sa iglesia ng Panginoon, tayo siya'y piniling lahi. We are chosen. Tayo pinili sa pamagitan ng Ebanghelyo. Tayo tinawag sa pamagitan ng Ebanghelyo, katulad na babasa na sa pangalang Thessalonica chapter 2 verse 14. So tayo isang piniling lahi, a chosen generation. Tayo po ay makaharing pagkasaserdote, a royal priesthood. Sa Old Testament, may isang tribo na naging mga saserdote o pare. Yun ang tribo ng Levi. Pero sa Bagong Tipan, lahat ng mga Kristiyano ay mga saserdote o pare. Kailangan natin unawain ano ba trabaho ng mga saserdote sa Old Testament? Sila yung nag-aahit. Tayo lahat ng mga Kristiyano ay mga saserdote sapagkat tayo rin nag-aahit ngayon. Dito sa Romans chapter 12, maliwanag po na mababasa natin, tayo saserdote sa ganung paraan. Basahin natin. Dito sa verse 1 ng Romans chapter 12, kaya naman kapatid, isinasama ko sa inyo alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong ialay ang inyong mga katawan na isang handog na buhay, banal, nakasyasya sa Diyos, na sa inyong makatwirang paglilingkod. Dito sabi niya, ialay ninyo ang inyong mga katawan na handog na buhay. Ganyan. Ito po ay naiba dahil lahat ng mga niyahandog na mga hayop sa Old Testament ay pinapatay. Pero tayo hayop buhay. Ganyan. So tayo nag-aangin sa Diyos. Tayo po ay special people. Tayo natatanging bayan ng Diyos. So, iglesia, maliban sa iglesia ng Panginoon, wala lang siyang bayan.
Tayo lang tatatang o yung peculiar na bayan ng Diyos. Tayo rin ang kanyang bansang banal. Pag tinitignan po na sa salitang holy, hindi ibig sabihin na tayo po ay hindi nagkakasala. Ang salitang banal, ang ibig sabihin tayo inihiwalay. Tayo inihiwalay ng Diyos mula sa pamumuhay ng pagkakasala patungo sa paglilingkod sa Kanya. Sabi rito, who called you out of darkness into His marvelous light, that you may proclaim the praises of Him. So tayo bansang banal at panghuli, tayo po ay iniaalay na natin ang papuri sa Diyos. So ito yung iglesia ng ating Panginoon. Siya'y natatangi kanya. Siya lamang ang bayan ng Diyos, wala nang iba. So para makita natin na ito'y naiiba, tingnan niya sa Exodus chapter 19, 5-6. Ito po yung quotation sa Exodus chapter 19, 5-6. At ito po yung kinote sa 1 Peter, binasa natin kanina. Thou therefore, if you will indeed obey my voice and keep my covenant, then you shall be a special treasure to me above all people, for all the earth is mine, and you shall be to me a kingdom of priests and a holy nation. So ito ba sa Israel, nung Old Testament, ang iglesia ang bayan ng Diyos. Katulad ng bansang Israel sa Old Testament. So, ang iglesia ng Panginoon ay may naiibang mo natatanging katangian. Number one, siyang Diyos ang kanyang founder sa pamagitan ng ating Panginoon. Ang Diyos ang nagtatang sapagkat si Kristo ay Diyos. Tandaan po natin yun. Sa Matthew chapter 16 verse 18, sinasabi ng ating Panginoon, sinasabi ko na ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng batong ito ay tatayo ang iglesia kanya. At ang kapangyarihan ng Hades hindi mananaiglaban sa kanya. So nagtatag rito ay hindi tao, kundi Diyos ang ating Panginoon. Dito sa Gawa, chapter 20, verse 28. Tingnan nyo, hindi siya tao lang. Basahin po natin. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan sa kanila inilagay kayo ng Espiritu Santo na mga tagapangasiwa upang pangalagaan ninyo yung iglesia ng Diyos na binili niya ng kanyang sariling dugo. Kung ito sinasabi natin ito ang Ama, hindi yan ang Ama. Kapagkat ang Ama, hindi nang tumulong kanyang dugo. Ang Diyos na nagkatawang tao, yun ang tumulong ng kanyang dugo. So, nagtatag sa iglesia ay hindi tao. Karamihan, lahat po ng mga iglesia nakikita natin sa kapaligiran ay tinatag ng tao. Pero iglesia ng ating Panginoon, ito lamang ay tinatag ng Diyos. Ito iba na ibang aral. Ang aral ng Panginoon, ang iglesia, yung aral ng Panginoon. Basahin natin sa Matthew, chapter 28, verse 20. At turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito ako'y sumakasama niyo palagi hanggang sa katapusan ng panahon. So, ang itinuro ng mga alagad ng pastors ay lahat ng itinuro ng Panginoon. So, ito yung aral ng Panginoon. So, 2 John 9, ito yung aral ni Kristo. Actually, namang lumalagpas at hindi na nananatili sa aral ni Kristo ay hindi kinaroroonan ng Diyos. Ang nananatili sa aral ay kinaroroonan ng Ama at hindi ng Anak. So, ang mga denominasyon na tinutulong na aral ng mga tao. For instance, pag sinabi Baptist Church, ang itinutulong nila ay doktrina ng Baptist, hindi doktrina ng ating Panginoon. Pag sinabi Roman Catholic Church, ang doktrina ay Roman Catholic, hindi po aral ni Kristo. Pero iglesia ng Panginoon ay walang aral, kundi aral lamang ng ating Panginoon ang itinuturo. Ito iba'y naibang pagsampa. Sa John chapter 4, verse 23 to verse 24, subalit dumating ang oras at ngayon na nga, nasasambahin ng mga tunay na sumasamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan, sapagkat tinahanap ng Ama ang gayong mga sumasamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu at ang mga sumasamba sa Kanya ay kinakailangan sumamba sa Espiritu at katotohanan. Yun po, pinanggalingan natin, Roman Catholic Church. Sila'y sumasamba sa mga larawan o sa mga rebulto. Yung Greek Orthodox Church, sila'y sumasamba sa mga larawan. Wala silang rebulto. So, sinasamba nila yung mga bagay na nakikita nila.
Pero sabi rito, ang Diyos ay Espiritu, hindi natin siya nakikita. So, kinakailangan tayo sumambarin sa ating Espiritu ngayon, ng ating pagkatao, at sundin ang kanyang katotohanan. So, tayo sumasamba, ang ating Espiritu, tayo ang sumasamba, at ang ginagawa natin ay ang katotohanan ganyan. Tayo ay gano'n. Yung lahat ng mga grupo na mga tinatawag ng mga Christianity o mano, ay hindi gano'n ang pagsamba nila. Sila yung meron sarili pagsamba na ginawa nila. For instance, tayo lamang nakikita niya, wala tayong panugtog. Halos lahat ng denominasyon, meron silang panugtog. Bakit? Bakit wala tayong panugtog? Wala ba tayong pambili? Meron tayong pambili. Kaya lang, hindi inuto siya. Dito sa Efeso, o Colossians chapter 3 verse 16, maliwalag na umawit na tayo. Manirana o sagana sa inyong salita ni Kristo, ayon sa buo lahat ng karunungan, magturo at magparalahanan kayo sa isa't isa sa pamamagitan ng mga salmo at ng mga himno at pangawit espiritual na umaawit na may pagpapasalamat sa Diyos sa inyong mga puso. Ito, awit ng tayo. Kapagkat yun ang aral ng Panginoon. Pero hindi ang mga denominasyon. Dahil sila hindi sumusunod sa ating Panginoon. Meron pang kilyar na paraan ng kaligtasan. Kung binasa natin ng Mark 16, 15-16. At sinabi niya sa kanila, umaga kayo sa buong sanglibutan at inyong ipangaral ng Ebanghelyo sa lahat ng nilikha. At sumasampalataya at mabautismohan ay maliligtas. Noon tayo, hindi sumasampalataya. Pero saan? Yung pinanggalingan nating pananampalataya, baligtad. Sabi niya, ang nabibinyagan at pagkatapos sa sumampalataya ay maliligtas. Yung ibang sakay ng pananampalataya, ang sumasampalataya ay maliligtas. At pagkatapos ay mabautismohan. Pero sinasabi ng Panginoon, ang sumasampalataya at mabautismohan ay maliligtas. Hindi lang tayo kailangan sumampalataya, mga kaibigan. Kailangan tayo mailabog sa tubig para tayo maligtas. So yun ang tukulyar na kaligtas. Tayo lang nagtuturo no. Lahat ang denominasyon, hindi sila nagtuturo ng gano'n. Tayo lang, ang iglesia ng Panginoon. Pero katulad ng bansang Israel, noong unang panahon, ang magkapatid ay hindi sila satisfied sa kalooban ng Diyos. Pilit nilang pinapalitan. Dito, titignan po natin sa ating pag-aaral. Nagkaroon ng pagtalikod sa tunay na pananampalataya. Sa unang Timoteo, chapter 4, verse 1-4. Ngayon ay maniwalag na sinasabi ng Espiritu. So, iti katotohanan sa panahon na yun, na sa mga huling panahon, ang iba'y tatalikod sa pananampalataya. So, sila tumalikod. Kung sila tumalikod sa pananampalataya, dati sila sumasampalataya. Hindi ka pwede tumalikod kung hindi ka sumampalataya. So, hindi yung mga Kristiyano na tumalikod kanya. Sa pamagitan ng pagkikinig sa mga mandarayang Espiritu at sa mga aral ng mga demonyo. Tayo pong mga Kristiyano, kinakailangan ay maging satisfied tayo sa salita ng Diyos. Kung ano sinasabi nito, ilang ating paniniwala at gagawin. Pero ibang mga kapatid sa panahon na yun, sila'y tumalikod sa tunay ng pananampalataya. Sila'y nakinig sa maling aral. Ano yung mga maling aral? Sa pamagitan ng pagkukunwari ng mga nagsasalita ng mga kasinungalingan, ng mga budhi ay tinatakan ng nagbabagang bagal. Ipagka sinabing alam nila sila'y mali. Kaya di na nila nararamdaman kailang pagkakamali. So ito yung nangyari sa mga kapatid, sila'y tumalikod. Ang mga aral niya, pinagbabawal ng pag-aasawa at pinagbabawal ng kumain sa ibang pagkain kanya. Kaya natin kung sino nagtuturo noon. Pero sino tumalikod? Tutunay na para na ipong ibig siya ng apostasiya, pagtalikod. So ito malikod sa tunay na pananampalataya, yung sinasabi. Kaya pinagbawal ang pag-aasawa at ipinag-uutos na mayo sa mga pagkain nilalang ng Diyos upang tanggapin na may pagpapasalamat na mga nananampalataya at nakakaalam ng katotohanan. Tingnan po ninyo, yung pagkain nilalang ng Diyos, hindi kasama ang dugo dyan. Dahil ang dugo kailanman ay hindi nilalang ng Diyos para kainin natin. Pinagbawal ng Diyos yan. Bilang respeto sa Kanya na nagbigay ng buhay. Pero lahat ng pagkain Kanya ay tanggapin natin may pagpapasalamat. Sapagkat ang bawat nilalang ng Diyos ay mabuti
at wala ka namang dapat tanggihan kung tinatanggap ito na may pagpapasalamat. So ito'y pagtalikod sa tuloy na pananampalataya. Ibang mga kapatid, naniwala sila dyan sa ganong klaseng maling araw. Nung si Pablo po ay pupunta na sa Efeso, at pinatawag niya yung mga elders sa iglesia sa Efeso, siya nagbigay ng babala. Sabi rito ni Pablo, na verse 29, verse 30, alam ko na pag-alis ko ay papasok sa kalagitnaan ninyo ang mapapangis na asang gubat na walang patawad sa kawan. Ito po hindi literal na asang gubat. Hindi literal na kawan ng mga tupa. Pero ang mga Kristiyano po nilalarawan bilang kawan ng tupa. At ang kalaban ng kawan ng tupa ay mga asang gubat kanya. So ito yung mga tao na magtuturo na maling aral. At ito mula sa inyo rin kasamahan ang mga tao magsasalita ng mga bagay na lihis upang akitin ang mga alagad na sumunod sa kanila. So yung galing sa labas, galing sa loob, ganyan. Meron pang pagpagtalikod sa katotohanan. So hindi sila nasiyahan sa kalooban ng Diyos. Pinapalitan nila. So ito yung mabagal na proseso. At yung mabagal na proseso na yun, later on, ang naging dahilan para magkaroon ng Roman Catholic Church noong 606 AD. Na sabihin ni Boniface III na siya Universal Bishop. Later on, tinawag siyang Pope. So ito yung isang pagtalikod na magkapatid, actually. At nagdulot po ng isang ibang klaseng iglesia. So ito nangyari. Ang iglesia ng Panginoon may tumalikod. Naging Roman Catholic Church. Later on, in 1054 AD, nagkaroon siya ng split. Yung kanilang kabahagi ay Greek Orthodox Church. Yung Roman Catholic Church, ang salingwikan ginagamit ay Latin. Ang Greek Orthodox Church noon ang ginagamit ay Greek. Yun ang tinatawag na Eastern Church. Yung Eastern naman ay Western Church. Pero dahil meron pong, nung nagkaroon po ng pagbubukas ng kaisipan, yung tinatawag Renaissance, bumalik sila sa mga dating mga kasulatan noong ulang panahon. Yung iba yung nabuksan ng kailang kaisipan. Bumalik sila sa mga Catholic Church, Lutheran Church, Presbyterian Church, Episcopal, Methodist, Baptist, Pentecostal. Sila yung dati sa lahat sa mga Catholic Church. Pero dahil po sa mga bansang yun, may mga bubunta sa Amerika at nagkaroon sila ng kalayaan sa kailang kaisipan, bumalik sila sa totoo. Iniwan nila yung mga maling denominasyon at bumalik sila sa katotohanan. Ito yung tinatawag nilang Restoration Movement sa US noong 18th century. Pag sinabing restoration, lalo na po sa mga matatandang gusali na may mahalaga sa kasaysayan, pag sinasabing nire-restore nila, hindi nila nire-reveal. Binabalik nila sa dati nilang anyo. Kung ganito, nung panahon ngayon, gano'n na magiging tsura nila. Hindi nila papalitan. Ibabalik nila sa dati niyang anyo. Yun ang restoration. Pag meron isang lumang painting, nire-restore nila dahil nasira na, hindi nila binabago yun. Binabalik lang nila sa dating anyo. Yun ang ibig sabihin, restoration. Ito yung mga tao galing sa Europe. Pumunta sila sa Amerika noong 19th century. Dito po yung dahil malaya sila. Ang dahilan ng pag-alis sila sa kanilang mga bansa sa Europa dahil wala silang kalayaan. Either economically at kahit sa pag-iisip at sa pananampalataya. Nagkaroon sila ng pagkakataon na basahin nila ang bagong tipa, ang Biblia, at nakita nila at naunawaan ng bagong tipan lamang ang tayong otoridad sa lahat ng mga bagay na may kaugnayan sa pananampalataya, reliyon. So ito, nagbasa yung mga tao ito, nagbalik sila. Nagkaroon sila ng appeal sa mga tao na magbalik tayo sa dati kanya. Si Thomas Campbell, sabi niya, where the scriptures speak, we speak. Where the scriptures are silent, we are silent. Siya nagsabi no. Nagsasalita kami kung saan nagsasalita ang Biblia, at tahimik kami kung tahimik ang balong salita.
So, sino yung mga taong ito? Number one, si James O'Kelly, 1735 hanggang 1826. Galing po sa Methodist Episcopal Church. Si Abner Jones, 1772, 1841. At saka si Ellis Smith, 1764, 1846. Galing siya sa Baptist Church. Si Barton W. Stone, 1772, 1844. Si Thomas Campbell, 1763, 1854. At ang kanyang anak, si Alexander Campbell, 1788 hanggang 1866, galing sa Presbyterian Church. At si Walter Scott, ganoon din, galing sa Presbyterian Church. So hindi mga tao na pinamuksa na kailan kayo siya at nagbalik sila sa sinasabi ng bagong lima, binalik nila yung tunay na iglesia. Pwede ng pagbabalik sa katotohanan ng restoration movement sa Amerika. Anong kailan pananaw? Tinanggap nila ang bagong tipan lamang ang tanging otoridad sa pananampalataya. At kung ano ginagawa natin sa larangan ng pananampalataya. So, ibig sabihin, nagkaroon po siya ng pattern na ibig sabihin, yun lamang tinutukoy sa bagong tipan na may mga utos, apostol example, o sa influence, ang gagawin nila. Tulad ng ginagawa natin ngayon. Wala tayong mababasang utos, wala tayong makikita kalimbawa na ginawa na kinasyan ng mga apostol o necessary influence na natin ginagawa. So, ganoon ang naging kanilang kaisip. Pangalawa, ilaksin nila lahat ng mga aral ng mga tao. Tinanggap lang nila kung anong ang tinuturo, halimbawa ng Panginoon, bilang kanilang tanging paniniwalaan, ganyan. So, ano mang sinulat ng mga tao, tinanggap nila kasi lahat ng tinatawag human traits, yung mga aral ng mga tao, by nature divisive yan. Nagpapahiwalay. Ang tayong kasulatan lamang ang nagbibigay sa atin ng tayong tunay na basyan sa pagkakaisa. Yun ang kayo na kaisa pa. Pangatlo na makikita natin, kailangan sumamba ayaw sa pinakikilala ng Diyos. Yung divine pattern, kung para ng pagsabay na kailangan ginagawa. At ang pang-apat, ng pagkakaisa ng lahat ng mga Kristiyano ay sa pamagitan ng salita ng Diyos. Ano kailang pinaniniwala? So, itong mga tao, doon sila nakailang kaisipan, doon sila nakalagay doon sa apat na yun. Nung umalis sila sa Europe, katulad natin, mayroong religious persecution at ibang uri ng pag-uusig laban sa kanila. At nakakita sila ng kalayaan sa Amerika, gawin na nagbabawal, nabuksan nila ang Biblia at pag-aralan nila. Na kung sila nasa Europe, hindi po siya yun. Dahil pinagbabawalan sila. So yun ang naging dahilan bakit nagbalik sila sa katotohanan ng mga kapatid sa Amerika. So bakit? Yung cycle na umuli. Bumalik sila sa katotohanan, later, bumalik din sila sa mali. So umuulit yung cycle na yun. Yung involved sa restoration movement, na ibalik nila yung katotohanan, na iniwan nila gawin ang denominationalism at magbalik sa Biblia, yun na kailang kaisipan. Pero later on, sila yung malis. Katulad ng bansang Israel, na kung sila magkaroon ng hari, gano'n din nangyari sa kanila. Yung iyong mga kapatid na yun, hindi sila nasiyahan na manatili sa gawawan ng Diyos. Kaya 1849, kasi sinali Ohio, nagkaroon po sila ng pagtitipon ng mga iglesia, pero representative ng mga iglesia. Sila nagkaisa, ginawa po nila yung American Christian Missionary Society. Noong nung pumunta rito yung mga Amerikano, itong Missionary Society nito ay nagsugo ng mga mangarap. Kung kayo po ay observer sa paglilipod, meron kayo makikita sa Church of Christ na itinuhan, ganyan. Yun ay mga dating kapatid na gumagamit ng panugtong at kakahanap sila sa American Missionary Society. Noong 1850, nagsimula ako sa iglesia sa Italy. Punta natin. What's that sound? Hindi mo alam. What's that sound?
Doon sa Haiti po, sa Midway, Kentucky, nagsimula naman po yung paggamit po ng produkto, ano po? Tanda dito. Nagsimula gumamit ng panugtog sa pagsamba yung mga kapatid. So, tingnan nyo, hindi sila nasiyahan doon sa kayusan na binibigay ng Diyos. So, bumabalik-balik yung cycle na yun. Mananatili sa katotohanan, tapos may ilan na alis dahil di sila nasisiyahan sa kalooban ng Diyos. So, yun po ang ating makikita doon sa mga dating tapat. So, yung mga tapat sa salita ng Diyos, umiwalay sila. Hindi tayo pwede mag-compromise. So, yung mga tapat, umiwalay sila doon sa umalis sa katotohanan. Yung naging tapat, tinawag silang Church of Christ. Yung umalis, tinawag silang Christian Church. Pero sa ibang lugar, tinatawag pa rin silang Church of Christ. Gusto lang nila maging katulad ng mga denominasyon. Ironically, yun ang pinanggalingan nila. Umalis sila doon. Pero ilan ay bumalik doon sa gawin ng tinatawag na denominationalism, mga kapatid. After World War II, noong World War II, ang Germany ay nasira. Binamba nila. So ano ang isip ng mga kapatid? Na kailangan silang tulungan, hindi lamang sa pamagitan ng pangangaral ng Ebanghelyo. Dahil kailangan din silang tulungan sa kanilang physical na pangangailangan. Dito nagsimula tinatawag na social gospel. So isang iglesia sa Texas, gumawa siya ng paraan para mag-ipon ng pananalapi at tulungan yung mga German at pagkatapos ipangaral ng Ebanghelyo. So tulungan muna sa kanilang physical na pangangailangan pagkatapos ipangaral ng Ebanghelyo. Yun ang kailan naging kaisipan. So, dito nagsimula po yung tinatawag na church-sponsored benevolent institution. Church-sponsored Bible colleges. Ang pagtulong ng iglesia sa mga nangangailangan din kapatid. So, yung mga kapatid sa panahon na ito, gusto na rin magkatulad ng mga iglesia sa paligid nila. Marahil yun din ang ginagawa ng mga denominasyon sa Germany. So, sila yung tumulat sa kanila. Imbes na maging naiiba, katulad ng kalooban ng ating Panginoon. Sa panahon natin ngayon, meron pa rin. Doon sa tinatawag na Madison, Tennessee, isang malaking kongregasyon, ang malaking Church of Christ. Iwala yung pagsamba nila. Yung mga traditional na pagsamba, nandun sila sa main auditorium. Yung mga contemporary, nandun sa basement. Ano yung contemporary? Gumagamit siya ng panugtong at drama. So ito sa Madison, Tennessee. Katulad ng mga naunang mga Kristyano na ayaw nilang manatili sa kaloob, ganun din ginawa nila. So meron traditional worship, meron tinatawag na contemporary. Yung mga kapatid na yun, yung tunay na pagsamba, traditional, ganyan. Hindi na nila nakikita na ito yung tayong katotohanan ng paraan ng pagsamba. Traditional yan, nakagawian. Hindi yan totoo. Nakagawian lang kanina. At yung iba naman, nagbago sila, contemporary worship. Hanggang ngayon, meron ganong klase mga iglesia. Kapasinin po natin. Maliwanag ang Biblia. Hindi natin pwedeng pasubalian ang sinasabi ng Biblia. Dito sa 2 John 9, hanggang sa verse 11, whosoever goeth onward and abideth not in the teaching of Christ hath not God. He is not abideth in the teaching, the same hath both the Father and the Son. If anyone cometh unto you, and bringeth not this teaching, receive him not into your house, and give him no greeting. For he that giveth him greeting, partaketh in his reward. Kanya. So bawal tayong umalis sa aral ng ating Panginoon. Kung mayroong aalis sa pang-aral, wala ang Diyos sa kanya. Kung may mangangaral ng ibang aral, hindi na natin pwedeng tanggapin. Pag tinanggap natin, masasama tayo sa kanya, masamang araw kanya. Dito rin po sa 1 Corinthians chapter 4, verse 6. Now these things, brethren, I have figuratively transferred to myself and Apollos for your sakes, that you may learn in us not to think beyond what is written.
Huwag tayong matutong mulumpas sa nagsulat. That none of you may puff up on behalf of one against the other. Kaya nagkakaroon sila ng pagtataas ng mga mangaral sa lugar na yon dahil hindi sila nananatili sa araw ni Kristo kanya. So, baliwan na ng Biblia. Hindi tayo pwedeng umalis, hindi tayo pwedeng lumampas at umagit sa nakasulat. Yan ang sinasabi ng Biblia. Kung nangaral tayo ng ibang ebanghelyo, hindi rin pwede. Sa Galatians 1, but even if we or an angel from heaven preach any other gospel to you than what we have preached to you, let them be accursed. So, hindi tayo pwede mangaral. Sapagkat ang Diyos ay naiba. Hindi natin pwede sabihin na mas marunong tayo sa Diyos. Pag nagsimula tayong pumalit ng mga bagay na kalooban ng Diyos, parating sinasabi mas marunong tayo sa Diyos. Pero sabi sa Isaiah chapter 55, for my thoughts are not your thoughts, nor are your ways my ways, says the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. So, mas superior ang kaisipan ng Diyos. Mas superior din ang kalooban niya, kanya. Kaysa sa ating. So, paano tayo magiging mas marunong sa Kanya? Hindi natin pwedeng palitan ang aral ng Panginoon. Hindi natin palitan ng pattern ng Diyos. At hindi tayo lumalaban sa Diyos. Pag pinalitan natin ng mga bahagi ng kalooban ng Diyos, lumalaban tayo sa Diyos. Pag pinalitan natin ng alimang bagay doon, sinasabi natin na tayo mas marunong pa sa Diyos. Kaya naging katulad ng Israel na humingi ng isang haring tao para maging katulad ng mga bansa kanya. Hindi tayo nasisiyahan sa kalooban ng Diyos. Bakit natin tinuturo ito? Dahil nangyayari pa rin. May mga kapatid, ng imaginasyon nila, napaka-wild doon. Na lalong iniisip nila. Wala na tayong isipin. Ang ating ilagay sa ating kaisipan, kung ano ang kalooban ng Diyos, yun ang ating gagawin. Kung ano ang kalooban ng Diyos, yun ang ating paniniwalaan. Wala tayong papalitan. Dahil maging katulad tayo ng bansang Israel na humingi ng taong hari para maging katulad ng mga bansa. Tandaan natin, ang iglesia ng Panginoon ay naiba. Hindi tayo katulad ng iglesia ginawa ng mga tao. So manatili tayo naiba sa lahat ng mga bagay ng katangian ng iglesia na tinatag ng Diyos at hindi ng mga tao. So ito po ang ating mensahe po sa hapong ito. Maraming salamat po sa inyong matyagang panaginip. Ito pa po tayo sa koneksyon, sa bagan.